Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, August 11. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagabi ng 11:20 PM ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Podul at binigyan natin ng domestic name na Goryo. So latest location natin para kay Goryo kaninang alas 4 ng umaga, nasa layo ito ng 1,305 km silangan ng extreme northern Luzon. Isa pa rin itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 110 km per hour at pagbugso na umaabot ng 135 km per hour. Yung movement nito ay westward or pakanluran sa bilis na 25 km per hour. So malayo pa ito sa ating bansa at wala tayong inaasahang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Pero dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon, makaranas pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan over the western section ng Luzon. Pero for Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng ating bansa, asan pa rin natin itong maaliwalas sa panahon ng ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap. Pero ayun nga, mas madalas po yung ating thunderstorm activity dito sa kanlurang bahagi ng Luzon area. At ito naman ang ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Goryo. So inaasahan natin na for the next 24 hours, makikita natin dito sa ating image na ito ay generally westward yung paggalaw ni Goryo sa mga susunod na oras. And for the remainder of the forecast period, ay mag-iiba yung paggalaw nito, magiging generally west-northwestward patungo dito sa area ng Taiwan. So mananatiling malayo ito sa ating bansa at yung landfall scenario natin dito sa northeastern coast ng Taiwan area. Pero makikita natin dito sa ating cone of probability na posible pa rin yung northward or southward shift ni Bagyong Goryo. So kahit na mananatiling malayo itong si Goryo sa ating kalupaan, kung magkaroon tayo ng significant track changes, for example, yung southward shift ng track ni Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 over some portions of extreme northern Luzon. So possible portions of Batanes or Babuyan Islands area. Gayunpaman, inaasahan natin yung generally west-northwestward na paggalaw ni Goryo patungo nga dito sa northern boundary ng ating PAR. So dito sa may area ng Taiwan, inaasahan natin na posibleng lumabas rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Wednesday ng gabi or sa madaling araw ng Huwebes. So inasan pa rin natin na magpapatuloy itong maaliwala sa panahon sa Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng Luzon. So generally fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap, sasamahan lamang yan ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So mainit at malinsangang panahon pa rin ang ating inaasahan throughout the day. Pero ayun nga, dahil sa pag-iral ng habagat, mas madalas yung thunderstorm activity over the western section of Luzon. For areas naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy rin itong fair weather over these areas. So partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan. Mas tataas yung chance ng thunderstorm activity pagsapit ng late afternoon to evening. Kaya patuloy pa tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisories na ini-issue ng ating mga local Pag-asa Regional Services Centers.